Kaya lagi kitang binibigyan ng pera, alahas, pati pangangailangan ng pamilya mo, inibigay ko. Kasi gusto kita. Ay, Pedro! Hindi lang tama na pabuntis mo ako! Buntis ako! Buntis mo ako! Kapuso, ikaw ba'y may inaanak? Aba, hindi lang sa binyag at sa pagreregalo tuwing Pasko, dapat nararamdaman ang iyong presensya, ha? At hindi lang habang bata sila, ha? Sa paglipas ng mga taon, dapat gabay kanila tungo sa tamang daan. Pero, paano kung ang isang ninang na OFW mag-a-abroad? Tapos, hinabilin niya ang dalagang inaanak sa kanyang mister na marupok. Ay, naku, naloko na. Paano kung magbunga ang karupukang ito? Yan po ang buod ng isang pangmarites nating episode na pinamagatang Inaanak, Inanakan. Bakit ako mag-a-abroad? Akala ko ba ikaw aalis para kumayod? Ba't biglang ako? Hindi ka ba nakikinig? Disapproved nga ako sa Saudi, kaya pinasa ko tong dating application mo. Mabuti ka pumasa ka eh. O hindi ngayon, may trabaho ka. Paano yung anak natin? Dalaga na to, oh. Anak ko si Tereng. Natural, alagahan ko siya. Tay, baka naman po pwede wag na po umalis si nanay. Please naman po tayo. Kaya ko naman po magtiis sa hirap eh. Promise po. Wag lang po umalis si nanay. Please, tay. Nak, ayaw ko rin na umalis ang nanay mo. Ano kailangan? Bako na tayo sa utak at ang bahay natin kasangla na. Hindi lang, mabilis na naman yan 2 taon. Ayaw mo ba na makapag-ipon tayo? Tatayo tayo ng sarili nating negosyo. Makakaahon tayo sa hirap. Siyempre, gusto ko rin guminhawa yung buhay natin. Kung pwede lang ako umalis, alis ako, pero hindi. Sige na, pumayag ka na. Mila, bago ka nag-OFW, kamusta ang relasyon mo sa mister mo? Nakikinita ko na, ma'am, Ang alin? na mapusok talaga mahilig sa babae, ma'am. Nakinita ko na bago pa nga lang kami, nakita ko na. Bago pa Yes, lang kayong ma'am. mag-asawa. Yes, ma'am. Kasal ka ba? Kasal ako, ma'am. Ay, naku po. Nag-live-in kami, ma'am. Pagkatapos, may anak na ako, nagpakasal na kami. First birthday ng bunso kong anak, na babae, nagpakasal kami kasi para sa apelyido, ma'am, para kasi sa mag-aaral. Oo. Mare, tulungan mo naman kami. Wala na talaga akong ibubuhay doon sa inaanak mo. Mare naman, yung sarili kong anak, hindi ko maalagaan. Mag-a-abroad na ako bukas, pati ba naman yung inaanak ko? Mare, kaya nga ikaw ang nilapitan ko. Alam ko may trabaho ka. Alam kong kaya mong buhayin yung anak ko. Mare, may ulcer ako. Yung kumpare mo may sakit sa apdo. At saka diba, nung nangailangan naman kayo ng pera, hindi naman kami nagdamot sa inyo, ha? Di ba, pare? At saka, magkatugo tayo. Sige na naman, Mari, maawa ka naman sa amin. Sige na naman. Sige na. Tama na, huwag ka na umiyak, Mare. Sige na. Oo, sige. Ihatid mo na lang bukas dito yung inaanak ko, ha? Dadalhin ko kasi si kumpare mo sa ospital. Pwede bang siya na lang ang pumunta dito? Sige, papuntahin mo na lang dito. Mare, ito. Maliit lang to, pero sana makatulong, ha? Sensya ka na dyan. Salamat, pare. Salamat. Pare, salamat. Tulog kayo ng langit sa amin. Ano ka ba? Tayo na naman matutulungan mo. Mag-ingat ka.
Rod, bantayan mo tong dalaga natin, ha? Ano ba syempre? Anak, huwag ka muna magnonobyo, ha? Tsaka huwag matigas ang ulo mo. Opo, Nay. Tulungan mo rin ang tatay mo sa bahay, ha? Mag-ingat ka doon, Nay. Ninang! Ingatan mo rin ang sarili mo, ha? Opo, Nay. Ang tatay mo. Ninang. Oh! Mabuti naman, naabutan mo pa ako. Ninang, maraming salamat po talaga sa pag-ampon niyo sa akin, ha? Ano ka ba? Siyempre, inaanak ka namin eh. Kaya obligasyon namin tulungan ka. Ninang, pangako po, babawi po ako sa inyo. O sige. Basta tulong mo na lang ang ninong Rod mo sa pag-alaga dito kay Tereng, ha? Opo. Nay, huwag niyo pong kakalimutan sumulat, Oo naman, anak. Linggo-linggo, magpapadala ako ng sulat, ha? Basta mo na pinabalaan sa'yo. Mamimiss kita, Nay. Ako din. Sandali lang to, na. Sandali lang, ha? Sandali lang. Oh, Rod, itong mga dalaga natin, ha? Bahala ka na sa kanila. Parang dalawa na tong anak mo dito, kaya siguraduhin mo lang, alagaan mo sila. Inosente pa mga to. Ako nang bahala dyan. Hindi ka na, baka malate ka na sa flight mo. Mag-ingat ka na. Tara na. Bye, Nay! Bye po, Ninang! Tuluyan na ngang lumipad si Mila patungong Saudi para kumayod bilang isang domestic helper. Tiniis ang lungkot at pangungulila sa asawa't anak para maipaayos ang kanilang bahay at masuportahan ang pag-aaral ng anak niyang si Tereng at ng inaanak niyang si Didit. Hanggang sa... Ano ba yung ginagawa mo? Dapat relax lang pag nagkakaliskis. Sorry, Ninong. Ang hirap po pala na maglinis ng bangus. Ang daming kaliskis, eh. Akin na. Panoorin mo ako, ha? Dito ka sa tabi ko. Panoorin mo ako. Dapat kasi hindi mo pinanggigilan. Kawawa naman ang sariwang isda. Ganto. Hawakan mo dito sa may nguso ang isda. Mahigpit. Tapos, kaliskis. Ganyan. Oh, bakit ka natatawa? Eh, kasi po masyado kayong seryoso, Ninong, eh. Alam mo, seryoso talaga ako pag nagluluto. Oh, ganito yan, ha? Hiwain ko yung isda dito sa may batok. Oh, ganyan. Tatanggalin ko yung hasang at saka yung tinik. Tapos, dahan-dahan ko yung ibubuka ang isda. Mas maganda kapag hugasan ulit. Alam mo ba kung anong paborito kong luto ng isda? Gusto ko yung pinapatakan ng kalamansi, tapos pinababad sa bawang para hindi malansa. At kapag luto na ang isda, sobrang bango nito. Masarap din pag ginagataan ng isda. Mas napaparami ang kain ko. Alam mo, masarap ako magluto. Pag natikman mo, siguradong masasarapan ka rin. Tuyo na po yung
Sinampay ko nung, kunin ko lang. Talaga po, Nay? Nay, maraming salamat po talaga sa mga regalo niyo sa akin, ha. Miss na kita, Nay, pati yung mga luto mo, masasarap. Namimiss ni kita, anak, pero di hamak na mas masarap ang luto ng tatay mo. Nay, wala pa po dito si tatay, eh. Sinundo po si Ate Didit. Wala daw po kasi masakyan pa uwi. Ganun ba? Oh, sige, mag-ingat ka dyan, anak, ha? Ingat din po kayo palagi, ha. Love you! I love you too, anak. O sige. No, ang ganda naman ng regalo mong hikaw kay Tereng. Talaga? Alam mo, mas maganda itong regalo ko sa'yo. Ha? Sa'yo nga yan. Kasi mo, sa totoo nga gusto ko nga sana sa susunod na linggo ko pa ibibigay sa'yo yan. Kasi next week na naman ang birthday mo. Pero hindi na ako napapagantay eh. Tsaka gusto ko maging masaya ka rin yun. Wow, no! Kamaingay. Nag-abala pa po kayo, pero maraming salamat, ha? Ang ganda. Pero secret lang natin yan ha. Baka magtampo ang anak ko. Kasi mas mahal ko yung regalo ko sa iyo kaysa sa regalo ko sa kanya. Talaga po? Habang nagpapakahirap si Mila sa pagtatrabaho sa abroad, winawaldas naman ni Rod ang perang pinapadala niya kay Didit. Bukod sa alahas at binibigyan pa niya ito ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang mga magulang. Pero ang totoo niyang pakay ay para akitin ang dalaga at mahulog ang loob nito sa kanya. Hanggang sa... Kamaingay. Hmm? Kamaingay. Ano ba? Huwag ka maingay. Ano ba nangyayari? Ba't ka ba nandito? Huwag ka maingay. Huwag ka matakot. Hindi kita sasaktan. Judith, alam mo na gusto kita. Kaya kita nililigawan. Kaya lagi kitang binibigyan ng pera. Alas. Pati pangangailangan ng pamilya mo, binibigay ko. Kasi gusto kita. Judith, ibigay mo rin ang pangangailangan ko. Ha? Edith. Ninong. Edith. Huwag ka matakot. Akong bahala. Akong bahala. Ha? Huwag ka matakot. Kapala ko. Kakainis naman sa dami ng pwede kong madaanan sa putikan pa. Putikan pa ako nadapa. Bakit sarado to? Ano gagawin natin? Tay? Sige. Tay? Ate Didit? Tereng! Si Ate Didit mo to! Ate, anong ginagawa mo dyan? Ate, pwede pa kibilisan? Nadapa kasi ako eh, tapos dami kong putik. Pumasok ka na lang sa loob ng bahay. Ako nang bahala maglinis sa putik. Sige na! Laka ate, alam mo naman di ba magagalit si tatay kapag pinasok ko tong putik sa bahay natin? Hindi yan. Sige na, akong bahala. O sige basta ikaw bahala kay tatay Bakit ba naman kasi dito ka pa nag-CR sa labas meron naman tayong CR sa loob. Kasi nandun yung tatay mo kanina sa loob. Init na ako
Gusto ko nang maligo. Sige na, gusto ko nang tapusin to. O sige. Basta ikaw bahala kay tatay, ha? Ikaw maglilinis ng putik, ha? Oh. Okay. Bakit siya papatol? Inaanak ko siya. Oo. Pero hindi ko alam, ma'am, ganun ang gagawin niya. Masakit talaga sa loob ko, ma'am. Sinira niya yung buhay ko. Oo. Gaano katagal ba siya sa bahay mo? Mga 5 taon, ma'am. Ay, ang tagal! Sarap ba ang luto ko? Oo naman, Ninong. Sobrang sarap. Salamat sa breakfast, ha? Naku, ate, himala nga eh. Nagluto si tatay ng almusal. Napakatamad kaya niyang gumising sa umaga. Masaya lang ako dahil nanalo ako kagabi. Oh, ito. Balato mo. Ito. Salamat, Tay. Ito sa'yo. Dahil naglinis ka pa ng sa'yo kagabi, kaya may bonus ka. Ay, tay, bakit parang ang daya naman? Bakit kay Ate Didi 2,000 tas sa akin 1,000 lang? Bakit mas malaki yung sa kanya? Nakita ko pa kayo ng birthday ko. Oh, ano naman yun? Kita ko na binigyan mo siya ng regalo. Yan nga, suot niya na yung kwintas na binigay mo. Mas malaki pa yung pendant kesa sa hikaw ko. Daya. Alam mo na, kawawa naman kasi yung ate Didit mo. Isipin mo, ginagawa na natin siyang katulong dito sa bahay. Siyempre, kailangan din natin suklian ang serbisyo niya sa atin. Diba? Sige na, kumain na kayo. Huwag mo nang pansinin itong kinakapatid mo. Kasi siya sa'yo. Huwag ka na munang umuwi. Bakit naman? Binigyan nga ako ng 2 weeks vacation ng employer ko. Pero ikaw pa rin naman magbabayad ng pamasahe mo sa aeroplano eh. Hindi ba gastos lang yun? Sayang yung gastos. Bakit parang hindi mo naman ako namimiss? Darling, miss na miss kita. Pero alam mo, ako gusto ko lang naman maging practical. Kasi sayang. Tapusin mo yung kontrata mo dyan, okay? At pag uwi mo rito, bawi ako sa'yo. Gusto mo, bigyan pa kita ng isang anak eh. Ikaw talaga. Mukha biro. O sige na nga. Sa ngayon, tiis-tiis na lang muna. Oh, sige. I love you. I love you too, darling. Bye. Ninong. Nakikiliti ako. Nakikiliti ka pala sa likod. Oo, kanina ko pa sinasabi sa'yo eh. Masahay ka lang. Sanay ka rin. Ha? Well, Nagkiliti ka pala sa likod. oo, Ninong eh. Wala, minamasahay lang naman kita eh. Liti. Sige na, ano ba dito? Tama na. Dahan-dahan lang, ha? Sige na. Baka dumating si Tereng, Ninong. Alam mo, mamaya ko nga uuwi yun. Binigyan ko sila ng pera para kumain sila sa labas ng pinsan niya. Ninong, nakikiliti nga ako. Di ba pag tayong dalawa na huwag mo kong tawagin mo, no? Hindi ano. Right. Ninong.
Ilang taong ka sa Saudi? 1 taon mahigit lang, hindi ako nag-finish contract, ma'am, kasi tumawag na yung sarili niya nanay sa akin na umuwi ka, may nangyayaring hindi maganda. Ano yon? Sabi niya, basta umuwi ka, dito tayo mag-usap. Pinatira kita dito, pati asawa ko na Ninong mo! Inahas mo, inasawa mo! Tama na yan! Tama na yan! Tama na! Tama na, ha? Tama na! Demonyo ka! Demonyo ka! Demonyo ka! Natulinga ka! Mas may isip ka! Hindi ka nag-iisip! Inaanak ko yan! Ano ba? Ano mo nagawa? Ano ito nagawa to? Kaya pala araw-araw. Ano sa ayaw mo ako umuwi? Ayaw mo ako umuwi? Yun pala! Kasi araw-araw, para makagawa kayo ng milagro itong malagding ka! Kaya, alagding mo! Alagding mo! Ha? Tama na! Tama na pa! Tama na pa! Ay, pinula! Hala! Hala! Hindi na tama na pa! Buntis mo ako! Buntis ako! Buntis ako! Buntis mo ako! Sabihin mo, hindi mo sinadya. Hindi mo sinadya. Hindi mo sinadya. Nagpapalaspuran ko! Nagpabutis ka pa! At ikaw! Ayan! Yes ka! Yes ka! Hindi na to! Hindi na to! Yung anak ko, Ron! Ron, yung anak ko! At ikaw! Ayan! Yes ka! Yes ka! Hindi na to! Hindi na to! Yung anak ko, Ron! Ron, yung anak ko! Pakialam! Diyos ko niya! Diyos ko niya! Hindi na to! Diyos ko! Sa kabutihang palad, hindi nalaglag ang batang nasa sinapupunan ni Didi. Tuluyan na nga itong pinalayas ni Mila. Pero hindi niya hiniwalayan si Ron dahil nangako itong magbabago na at hindi na siya makikipagkita pa kay Didi hanggang sa makapanganak na ito. Ano nangyari doon sa Didi? Umuwi na siya sa probinsya, ma'am. Pag uwi niya sa probinsya, ma'am, nag-iwan siya ng sulat doon sa mga damit niya. Na buntis ako, aalis na ako, Ninang, nahihiya ako sa'yo, natatakot ako, anuhin ako ng Diyos. Baka makarma ako sa ginagawa ko na to, kaya iiwan ko na siya. Pagkasabi kay Didit na magbibigay ulit ako sa sahod. Salamat. Kapal talaga ng mukha ng pamilya niyo. Ha? Hindi na kayo nahiya? Ginamit mo pa yung anak mo para lang akitin yung asawa ko, para lang sustentuhan kayong lahat. Tita Mila, alam kong mali ang nagawa ng anak ko. Pero itong asawa mo, dapat hiwalayan mo. Hindi naman ginusto ni Didit na magpabuntis eh. At saka, si kumpare mismo ang nagkusan magbigay ng pera sa amin. Para lang may makain kayo sa lamesa. Para lang mabuhay kayo. Kahit na may sinira na kayo ibang pamilya, yung ba tinuro mo, ha? Ang galing mo! Habang nagpapakahirap ako doon sa abroad, nagtiis ako malayo sa pamilya ko, pinag-aaral ko yung anak mo. Mga wala kayong utang na loob, pare-pareho kayong hayop! Mila, tama na yan. Tama na. Hindi! Hindi pa ako tapos eh! Tama na. Bumalik ka dito! Bumalik ka! Ano? Nahihiya ka? Ha? Bumalik ka! Hindi pa ako tapos! Tama na. Ano? Tama na. Ano ba naman, Rod? Sobra naman. Sobra naman itong insulto sa pagkatao ko. Grabe naman to. Mila. Bakit nakikipag-usap ka pa sa pamilya ng babaeng yan? Grabe naman mag-insulto to. Mila, anong gusto mong gawin ko? Hakayaan ko mamatay sa gutom ang anak ko kay Didit. Tubo ko yun, Mila. Wala akong pakialam doon.
Ako ang asawa mo. Asawa mo ko, di ba? Rod, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Kaya nga, di ba? Pinatawad kita kahit na inanakan mo yung inaanak ko. Tinanggap ko. Nilunok ko kasi mahal kita. Rod. Rod. Bakit? Ano pa? Ano pa ba? Ano pa bang kulang? Ano pa? Gusto mo ba talaga malaman kung anong gusto ko? Oo, gusto ko malaman kung anong kulang kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Gusto ko ng bata. Gusto ko ng sariwa. Ikaw, Mila, bilasa ka na. Noon pa man hindi na kita mahal. Pinakasalan lang kita dahil buntis ka na. Mas lalo na ngayon, ayoko na dahil matanda ka na. Tay, Tay, totoo po ba lahat ng yun? Totoo po ba lahat ng sinabi niyo, Tay? Ha? Rod, alam ko sinasabi mo lang yan kasi gusto mo ko lumayo sa'yo. Pero huwag kang mag-alala kasi tanggap ko. Basta buo tayo. Basta magkasama tayo, Rod. Sige na. Nay, ano ba? Huwag na! Nay! Nay, huwag na! Ano ba, Nay? Magbigay ka naman ng respeto sa sarili mo. Ako nga anak niya, di nirespeto eh. Please naman, Nay, huwag na. Nay, huwag na. Huwag ka na magmakaawa na hindi mo deserve. Please naman. Sandali, makinig ka sa akin. Pabayaan mo ko. Iba yung relasyon namin ng tatay mo. Iba yung relasyon ninyo. Alam mo, naniniwala ako, mahal ako ng tatay mo. Kaya handa ko ipaglaban yung karapatan ko. Handa ko ipaglaban yung karapatan ko, anak. Nay, please, Nay. Nanganak na yung Didit. Oo, nanganak. Umuwi ako sa Bisayang, ma'am. May bahay? Ako walang bahay. Pera ko yon. Di ba, ma'am? Nalaman ni Mila na umuwi sa Romblon si Rod. Kaya sinundan niya ito para pauwiin at bumalik sa kanya. Pero laking gulat ni Mila na masaya na palang nagsasama si Rod at ang inaanak niyang si Didit. Tumigil ka, Mila! Tumigil ka! Mila! Tumigil ka! Nalala ko! Ano mo ka ba? Bakit kaya? Yung baby po namin, Ninang! Ninang, yung baby po namin. Tama nga. Tama nga yung sabi nila. Sa kabila ng lahat, tinuloy niyo pa rin yung kawalang niya, ano? Ha? Tinuloy niyo pa rin? Ang kapal na mukha niyo. Wala kayong konsensya. Pati yung anak ko, nasaksihan yung mga pati-monyo. Mila! Mila, umalis ka rito! Napapaliw ka na! Napapaliw ka na! Umalis ka rito! Hindi mo ka! Alam niyo, dapat sa inyo dalawa. Sinusunod sa impyerno. Dapat sa inyo. Mila! Mila! Gagawin mo! Mila, ano yan? Mila, wag! Wag! Mila! 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 Wag! Ibaba mo yan! Ibaba mo yan! Wag! Mila! Mila, wag mong idamay ang anak ko! Wala namang kasalanan yan eh! Inosente yung anak ko! Bakit mo ka nadamay yan? Wala kasalanan yan! Inosente yung bata! Kung may galit ka sa akin, ako na lang! No! Mila, mag-usap tayo. Usap tayo. Lumabas muna kayo. Lumabas muna kayo. Huwag saktan yung bata. Huwag. Huwag.
Ilang beses mo ako niloko. Ilang beses kita pinatawad. Rod, nagpakatanga ako. Nagpakamartir ako para sa'yo. Dapat ikaw yung nag-ibang sa akin. Dapat ikaw yung nagtrabaho para sa pamilya natin. Pero ako yung nagsakripisyo. Tinis ko lahat. Tinis ko lahat. Yung lungkot. Nagkandakot ba ako sa magtatrabaho? Ano nang ginawa mo? Sinira mo yung kainosentihan ng anak natin. Rod, bakit mo ginawa yun? Inakit mo sa dibdib. Hindi mo lang siya inakit. Inanakan mo pa yung inakan ko. Hayop ka, Rod. Napakahayop mo. Mas masahol ka pa sa demonyo. Mas masahol ka pa sa demonyo. Attorney Ivy, ano bang kaso ang pwedeng isampa laban sa isang asawa na nagtaksil? Okay po. Sa ating revised penal code po, dalawa po yan. Depende kung lalaki or babae yung nagtaksil. Kapag po babae, it's adultery. Kailangan pong mapatunayan na may kabit si Mrs. Pero kapag po lalaki, iba po yung requirements under concubinage. Kailangan po mapatunayan ni Mrs. na ang kanyang asawang lalaki ay may ibinabahay na iba or having sexual intercourse under scandalous circumstances. Yun po yung pagkakaiba ng requirements sa babae at sa lalaki. Maraming salamat po na pumayag po kayo na makipag-usap sa akin. Nang, alam ko po lubhang malaki yung naging kasalanan ko sa inyo. Pero sana patawad niyo na ako. Alam mo, Didi, napakalalim ng sugat na ginawa niyo. Pero matagal ko na kayong pinatawad. Sinayang ko yung pagmamahal niyo sa akin at sa pamilya ko. Kaya siguro pinarusahan na rin ako ng Diyos. Nang, iniwan na rin ako ni Rod. Sumama na siya sa ibang babae na mas bata kaysa sa akin. Mayroon bang tunay naman nanalo sa ating dalawa? Para sa'yo to, tsaka sa anak mo. Tanggapin mo yan. Tulong ko yan sa'yo at sa anak. Alam mo, hindi pa huli ang lahat. Bata ka pa. Magtrabaho ka.
malakas pa yung katawan mo. At higit sa lahat, may panahon para itama mo lahat ng mali sa buhay. Maraming salamat na. Ganun po ba? Saking ba kung sabihin kong No. muna lang ang piliin niya at walang ikaw. Siya ang pag-ibig ko dahil isugal ko ang lahat. Sa kanya'y di ako kailanman. Anak, maraming salamat talaga. Dahil sa pagsusumikap mo, natupad na yung pangarap mo talaga na maging doktor. Siyempre naman, Nay. Kayo po yung inspirasyon ko eh. At maraming salamat din dito. Tingnan mo naman, di ba? Dahil sa'yo, mas naging maginhawa ang buhay ko. Alam niyo po, Nay, ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Kasi kung hindi po dahil sa mga sakripisyo niyo, sa sipag at tiyaga, di naman po ako magiging doktor eh. Kaya maraming salamat, Nanay. Alam mo, anak, salamat talaga sa Panginoon. Biruin mo, sa dami ng pinagdaanan nating pagsubok, mabuti na lang. Sa tulong niya na pagtagumpayan natin ang lahat ng yun. Kaya nga, Nay eh. Pero wag na po natin isipin ng past dahil tapos na yon. Alam niyo po, importante ngayon, magka-boyfriend ka na. Ay, Nay, alam niyo, meron akong kilalang biyudong doktor. Promise, bagay kayo nun. Huwapo, matalino, tas mabait. Tere, ano ba pinagsasabi mo? Ikaw muna, no? Mabuti pa mag-asawa ka na, tapos magka-baby para bigyan niyo ako ng apo. Yun na muna. Apo agad, Nay. Nama, hanapan mo na kita ng boyfriend. Sige na. Ina, kakausapin ko yung boyfriend mo para mag-propose na sa'yo at nang sa ganon ay magpakasal na kayo ng mas lalo sumaya tong bahay natin, no? Ikaw talaga. Pero teka, yung sinasabi mong beauty, mga ilang taon niya? Baka naman kailan lang na beauty, ha? Hindi pa nakaka-move on. Ay, naku, Nay. Promise, bagay na bagay kayo nun. Sige ba? Perfect. Sa isa. Naku! Baka mamaya ano din yan? Hindi, promise. Ano sa tingin mo yung aral na mapupulot ng mga televiewers natin? Mga kababaihan lalo na, ha? Diyan sa buhay mo. Marami, ma'am. Marami. Alam mo, sa totoo lang, ang hirap dalhin sa puso. Yung hindi mo na gusto mo pa dahil sa anak, pero mali pala. Mapupulot nyo dito, ang taong magiging asawa mo, piliin nyo, mga kababaihan na katulad ko. Yan, piliin tama. nyo. Kailangan alam nyo. Ang galing. Tama. Ang background ng lalaki na magiging asawa mo. Kasi hindi kanin na isusubo, may iluluwa, ma'am. O yan, anak ko, thank you so much sa kwento na isinare mo sa amin ngayon, ha, Mila. Maraming salamat. Sa kagustuhan ng milyong-milyon nating mga kababayan na mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga loved ones. Napakarami ng mga pamilyang nawasak dahil sa karupukan ng mga naiwan at sa pagwaldas ng perang pinaghirapan ng ating OFW. Napakalungkot isipin, kaya sana naman ikaw na may magulang, asawa o kaya kamag-anak na nagpapakahirap sa abroad. Igalang mo sila at huwag mong sirain ang tiwala nila sa iyo. Ipunin at gastusin mo sa mga importanteng bagay ang ipinapadalang pera sa inyo. Kapiling man natin sila o sila'y nasa abroad, pahalagahan at pasalamatan natin ang mga tagapagtaguyod ng ating pamilya. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman.